Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. May pag-uusapan na naman tayo mga kabayan. At eto na nga nanumpa na mga kabayan bilang isang presiding officer, no? Diyan sa impeachment trial ng ating Vice Presidente, si Chis Escudero mga kabayan. Yan yung ating mga pag-uusapan ngayon. At pangalawa mga kabayan, ito si Alan Peter Cayetano, inopen yung impeachment complaint laban kay Bungit. Diyan mismo sa pangyayari na yan, sa plenary mga kabayan, netong mga senador. Nako, ayos to mga kabayan. Di kaya mga kabayan si Bungit ang susunod na ma-impeach? Kasi di ba't hindi tinanggap yung impeachment complaint ni Bungit mga kabayan dyan sa Congress? Sa palagay ninyo mga kabayan, matatanggap na kaya yon? Nako mga kabayan, yung ating pag-uusapan. Siyempre, si Senator Bato, meron din yung mga sinabi. At anyway, maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe na sa ganun mga kabayan, maging updated kayo sa mga video ina-upload natin. At siyempre, huwag nyo kalimutang i-bell all. At siyempre, mag-like na rin kayo mga kabayan at mag-comment, no? Diyan sa comment section, dito sa mga pag-uusapan natin mga kabayan. Pero bago tayo dumako dyan, no? Basahin muna natin itong nginangaw-ngaw na to mga kabayan ni Kiko Pangilinan. Ito yung may sinasabi kasi. Ayan mga kabayan ang sabi niya. With all due respect sa mga senador, sa oras na natanggap ng Senado ang complaint, ang utos ng saligang batas ay proceed with trial at hindi proceed with dismissal. Yan yung sabi mga kabayan ni Senator Kiko Pangilinan. Aba, di ba tini-entertain naman mga kabayan yung impeachment? Kung nung pa nga mga kabayan, pag di ako nagkakamali, March pa nga yata mga kabayan, naghanda na si Chis Escudero na magpatahi mga kabayan ng mga susuotin ng mga senador, no, na magiging judge dyan sa impeachment complaint ng ating Vice Presidente. Ano ang inangakak nito ni Kiko Pangilinan? Ewan ko ba mga kabayan, at may mga Pilipino pa rin na bumuto dito sa mga tulunggis na to. Ito lang naman mga kabayan ang dahilan, no? Kung bakit yung mga kabataan o yung minor ay accepted mga kabayan na makulong. Pag gumawa ng heinous crime mga kabayan, yan lang naman yon. Si Kiko Pangilinan, ang magaling nating senador na nagpasa ng batas na ganon. May napanood kasi tayo mga kabayan na magulang, no? Na ginahasa, no, ng minor. Ang tawag kasi nila mga kabayan pag under 18 years old ay minors, di ba? Na which is mga kabayan may utak na yun nga 15 years old. Alam na niya yung ginagawa niya, di ba? Tapos ang magaling na senador na to, ibinaba mga kabayan yung dapat ay hindi makulong. Yan yung senador mga kabayan. Tandaan nyo yung senador na yan kung ano na naman katarantado nang gagawin yan dyan sa Senate. O anyway mga kabayan, pakinggan muna natin ito si Senator Bato at may sentiment itong ating senador na to mga kabayan dyan sa nangyari na sa plenary. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero Yan. ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Ba, Di tayo medyo mga kabayan, sinasabi ni Senator Bato. Huwag naman magkakagulo, no? Alam naman natin mga kabayan na talagang marami, no, ang against diyan sa impeachment complaint natin Vice Presidente, mga kabayan. Huminahon kayo, kalma kayo. Alam ko mga kabayan na marami ang ayaw talaga na matuloy ang impeachment. Kaso may mga tulunggis na ang gusto nila ay ma-impeach ang ating Vice Presidente. No, tayo naman gusto naman natin mga kabayan trial, pero hindi natin gusto yung ma-impeach ang ating Vice Presidente. Ang gusto natin mga kabayan ay masiwalat yung mga tulunggis diyan na tumanggap mga kabayan ng pera para ma-impeach ang ating Vice Presidente. Yun yung ating gusto na ma-approve, no, ng ating Vice Presidente mga kabayan. magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ginagamit. Yan. I don't know kung sino taong bayan yung sabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng... Baka naman taong bundok mga kabayan ang sinasabi nila kasi yung mga nag-file ng impeachment complaint, taong bundok eh. Ba? Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Tama. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila
Ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayong nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. In fact, mga kabayan, totoo itong sinasabi na to ni Senator Bato, no? Kung mapapansin ninyo, mga kabayan, ang ekonomiya talaga natin ay bumababa ngayon, no? At pangalawa, mga kabayan, ang taas ng GDP natin, mga kabayan. Bumaba yun, ang laki ng utang pala natin, mga kabayan, yung deficit ng ating bansa. At nakikita nyo naman sa mga balita, no, ng GMA, ng mga network, mga kabayan, ng mga malalaking media, na talagang, mga kabayan, bumagsak, no? At napakataas ang deficit natin. Even yung isang sulat, no, ni ni Mayor Magalong, mga kabayan, na nabasa natin, talaga na mga madidismaya ka. Isipin mo, mga kabayan, yung kapapanganak pa lang, no, na sanggol, may utang na, mga kabayan, na 113,000. Isipin nyo, kapapanganak pa lang yun, mga kabayan, may utang na. Sa panahon ngayon, dyan sa pamumuno ni Bungit. Totoo naman to sinasabi na to ni Senator Bato, no? Ewan ko, may mga Pilipino na ayaw dito sa ating senador na to. Kung tutuusin, mga kabayan, maraming batas to na naipasa din kahit papano. Diba? O tuloy natin, mga kabayan. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Noted on it. Ayan, ang sabi, no, ni Senator Bato, mga kabayan. Dapat maintindihan din ng ibang mga Pilipino. Kaya siguro, mga kabayan, si Bungit nagpatawag ng meeting, no, diyan sa mga senador na yan, para kumbaga lalong maatrasado yung impeachment na yan at wag nang maituloy. Kasi alam niya, mga kabayan, ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Imposible, mga kabayan, na yan si Bungit patay mali siya sa mangyayari, no? Kahit si Aimee nagsabi na rin, mga kabayan, na alam nila, no, na si BP Sara talaga ay ma-acquit dyan sa impeachment na yan. So pagka na-acquit, mga kabayan, natin Vice Presidente, malaking islap to sa mukha ni Bungit, mga kabayan, sa administrasyon niya. Kasi grabe nilang siniraan ng Vice Presidente, mga kabayan. Kung mapapansin ninyo, simula nung nagkaroon ng Quadcom na yan, dyan nagkagulo-gulo, mga kabayan. Buti nga hindi nanalo yan eh. Buti nga hindi nanalo yung ibang mga tulonggis diyan, mga kabayan. O, dito naman kay Lel Peter Cayetano tayo, mga kabayan. Kasi nabuksan nito yung impeachment, no, ng ating ng presidente, mga kabayan. President, I just have to be clarified on some points, and this is in relation, of course, to the minority leader, the deputy minority leader, and to our former majority leader. So, if I may proceed and just lay out the basis for my inquiry. First, gentleman may proceed. Well, first, let me start out by saying I pray for wisdom for all of us, and I ask everyone to continue to pray for wisdom for us. I also like to state before I say my inquiry, it's unfair to just blame the Senate President. 23 naman tayong senador Conscious naman tayo lahat ng February 5. Nandito naman tayo, pwede naman tayo mag-object ng nung nag-adjourn, nung final yan. So, as the minority leader said, nandyan na yan, wag na natin tignan yung nakalipas, forward na tayo, no? Second, I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it, and I'm happy they're very active, and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent? Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House Wala naman ako narinig na mga... Yan nga, mga kabayan, no? It's unfair naman. Bakit nga naman na hindi tinanggap, no, ng nandyan sa Congress, yung opisina nung tumatanggap ng impeachment complaint, mga kabayan. Hanggang ngayon, hindi pa yata yun, mga kabayan, natatanggap. Diba? Napaka-unfair, mga kabayan, ng mga nandyan sa Congress. Kung mapapansin ninyo. Pero yung sa Vice Presidente, kahit na mag-e-end na, mga kabayan, session at magbabakasyon, na ihabol pa nila. Hindi na nga dumaan, mga kabayan, sa dapat na proseso, 'di ba? Minadali nila at nakalikom agad sila ng ganong karaming pirma, mga kabayan, para ma-impeach ang Vice Presidente diyan sa lower house. Pero yung impeachment, mga kabayan, na pinasa, no, ni Congressman Cardema, hanggang ngayon nakatenga, mga kabayan. Ang dahilan, wala doon si speaker. Grabe. Grabe talaga, mga kabayan. Sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. So, of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita. Pero in a highly charged
highly charged environment. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Klaro naman ang sagot doon eh. Ang sagot doon, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Tama. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato, tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot doon iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Kaya lang eleksyon eh. Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito eh. Magpa-file ka during the campaign. That's the reality there. Paano hindi sasama mga kabayan? Kahit na nga si Toby Chanco, kahit si Toby Chanco mga kabayan, sinisiwalat na yung katotohanan kung bakit naipile yung impeachment na yan. Diba? Inihabol mga kabayan. Kaya nga sila yung natalo, no? At sinabi din ni Toby Chanco na dahil dyan sa pagkahabol nila ng impeachment ng Vice Presidente, dyan lalong bumagsak mga kabayan. Doon pa nga lang mga kabayan sa usapang impeachment ng Vice Presidente, laglag na sila sa Mindanao at Visayas. What more pa nung na-file yang o nung na-impeach ang Vice Presidente. 'Di ba, mga kabayan? It's literal mga kabayan na masasabi natin na talagang ginusto nila 'yan, no? Alam naman natin mga kabayan sa panahon ngayon, talagang switching side ang mga tulunggis na 'yan. 'Di ba? Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury. Dapat. Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito? Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But wag na tayo magsisihan. So I'll go to my question. So maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Kasi nga labanan na ng mga abogado to. Pero hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to. Ito ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo Yan. Kaya ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment Kaya nga mga kabayan, dun pa lang, no? Dun pa lang, dun sa resulta na yon, no? Ng pagkapanalo ng Duterte, napakalaking impact na nun mga kabayan. Isipin ninyo, milyong-milyong Pilipino ang ayaw dyan sa impeachment na yan. Hindi nyo pakikinggan, mga senador o mga mga gusto dyan sa impeachment na yan. Kayo lang ba ang Pilipino sa Pilipinas? Kayo lang ang may gusto? Samantalang napangitang-pangita mga kabayan. Kahit sa mga survey, no? Even hindi na Pangulo, ang ating dating Pangulong si PRRD, mga kabayan, siya pa rin yung pinamataas ang trust rating. At pangalawa, si BP Sara. Bagsak yung inyong sasasabing magaling na Pangulo ngayon. Diba? Diyan pa lang mga kabayan, napakalinaw na ang Pilipino, o kumbaga, mas marami sa mga Pilipino ang ayaw, no, na matanggal ang Vice Presidente. Pero ito kayo mga kabayan, ito tong mga tulunggis na politiko, no, na ang gusto i-tear up, no, yung bansa natin dahil sa kanilang kagustuhan na sila yung manatili dyan sa pwesto, mga kabayan. Yan yung problema natin ngayon. Dahil sa ginawa nila, mga kabayan, mga Pilipino ang nagsasuffer. Isipin ninyo, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Tayo ang pinakamataas mga kabayan, no? Tayo ay bilang na naman sa Southeast Asia na mataas ang krimen at dangerous na bansa. Isipin ninyo mga kabayan, yan yung resulta ng sinasabi ninyong magaling na Pangulong si Bungit. Kaya tayo mga kabayan, no, hindi naman tayo sa nagmamagaling. Tayo ay nag-o-observe, no, ng mga nangyayari sa bansa natin mga kabayan. Dahil siyempre kailangan natin magkaroon ng kumbaga pagtanaw sa nangyayari sa ating bansa kasi yung generation, yung susunod na generation natin yung maapektuhan. Mga kabayan, tayo apektado din ngayon. Pero what more pa yung susunod na generation kung yung mga tulunggis na yan ang nandiyan pa rin sa lipunan na magpapahirap. Isipin ninyo, iilan lang mga kabayan ang nakikinabang dyan sa gobyerno ng administrasyon na sinasabi nila na sila para sa mahirap. Pero kita ninyo mga kabayan, yung iba nakakabili ng mga mamahaling private jet, nagkakaroon ng mga pagmamayari sa iba't ibang bansa, nagkakaroon ng mga malalaking negosyo na tayo mga kabayang normal na Pilipino ang nagsasuffer. Isipin ninyo, saan napunta yung budget mga kabayan? Bakit hindi nila inimbestigahan o tinalakay yung nangyaring gaan na yan ng 2025 budget? Bakit walang nangyari mga kabayan sa Supreme Court? Wala tayong narinig mga kabayan. Even yung PhilHealth, di nga natin alam kung naibalik ba yung pera nun. Natapos na lang ng ganon-ganon mga kabayan yung mga hearing-hearing. Hindi natin alam kung ano nang nangyari. O tuloy natin mga kabayan. So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED,
gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, Tama. I want to be held accountable. So sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po nung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, prejudicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. Ito mga kabayan, yung sinasabi ni Senator Cayetano, yung official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte on calls for the Senate to proceed with the impeachment trial. The defense team has received several requests for comments regarding the calls for the Senate to immediately proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. We deem improper to refrain from commenting on matters that are exclusive and internal to the Senate. However, we reiterate our firm position that the initiation of the impeachment process, particularly the fourth impeachment complaint, suffers from serious constitutional infirmities. So ibig sabihin mga kabayan, yung pang-apat na impeachment complaint talagang may paglabag mga kabayan sa sa saligang batas natin mga kabayan. Ayun yan dito sa statement ng defense team ng ating Vice Presidente. Tuloy natin mga kabayan. Dito binabasa sa kabila kasi mas malaki dito. The impeachment process must never be weaponized to harass, silence, or eliminate political opponent. It is a constitutional mechanism, not political tools. Nevertheless, should the Senate choose to proceed, we stand ready to confront the charges and expose the baselessness of the accusations against the Vice President. Ito mga kabayan, malinaw dito na sinasabi ng mga defense lawyer o defense team ng ating Vice Presidente na mas maganda ay magtuloy yung impeachment na yan at magkaroon ng trial mga kabayan, at handa sila na i-expose yung baseless o yung walang ano ba sa Tagalog yung baseless na yan, walang basihan mga kabayan diyan sa pag-impeach sa ating Vice Presidente. Nako mga kabayan, sinasabi na natin na talagang ito yung sinasabi ng ating Vice Presidente na bloodbath. Sa totoo lang, napakatindi nito mga kabayan. Kaya siguro nagalangan din itong mga to na ituloy at i-discuss yung forthwith na yan. Kasi alam naman natin mga kabayan na even yung COA nagsabi na mga kabayan, hindi pa tapos ang investigasyon. Ipinaliwanag din doon mga kabayan ng COA na kung bakit sila nag-issue ng disallowance. Diba? Pero hindi yun naintindihan mga kabayan ng ating mga matatalinong congressman. Lalo na yung mga nag-google at yung nagpapastor-pastor dyan. Diba? So dyan mga kabayan, dyan pa lang, kumpiyansado tayo. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, na kung akong tatanungin, mas gusto ko na magkaroon ng trial pagdating dyan sa impeachment natin Vice Presidente. Kasi, hindi yung mga yan mga kabayan, o hindi magsasalita yung mga lawyer na yan. Kung hindi nila alam ang batas mga kabayan, magagaling yung lawyer na nandiyan. O tuloy natin mga kabayan, sinasabi ni Alan Peter Cayetano, tayo humahaba na naman. Paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Okay. Kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Yan. Ang plenary ba under the Senate rules? Or yung impeachment court under the impeachment rules? Bakit ko po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya, pag ni-refer natin sa Committee on Rules natin yan, magbabaycam na ba kagad tayo o sasabihin natin, sandali lang, second reading pa lang sila, kailangan mo ng third reading pa lang. Ang sinasabi sa akin ni Senator Villanueva ngayon, pinadala lahat ng records except for the bill that they passed. So we cannot act on the
200 peso minimum wage, additional sa minimum wage. But that's my point, Mr. President. Sino po magde-decide? Tayo po ba as senators o tayo as senator judges? Kung nilabag ang konstitusyon doon. And doon naman ako sumasang-ayon sa mga law schools. Let's proceed. Let's look at it. But yun nga ang question. Yung complaint ba is firm, legal, according to constitution, or may constitutional infirmity ito? Yan yung tanong mga kabayan. Sino ang magku-question diyan, no? Paano nga naman mga kabayan itutuloy ang impeachment na yan kung yung palang mga kabayang pagpapile ng impeachment complaint sa ating Vice Presidente ay meron ng sabit, 'di ba? Eh di doon palang mga kabayan, sabi nga yung tinatawag na poisonous tree ng mga kabayan. Para din naman alam natin yun eh. Yun mga kabayan, no? Siyempre, kung yung pinagsimulan yan mga kabayan ay sablay na at may problema na, ay bakit mo pa itutuloy? Kaya ngayon mga kabayan, nagkagulo-gulo sila diyan, diba? So ayun mga kabayan, maliwanag dito na napakaganda ng explanation dito ni Alan Peter Cayetano at puputulin na natin mga kabayan. Isa lang yung gusto natin mga kabayan, matapos na yung kaguluhan diyan sa gobyerno mga kabayan. Kasi unang-una, tayo ang magsasuffer, no? Yung mga susunod na generation natin, pagka hindi pa natigil, itong mga katulonggisan na pangarap ng mga nandiyan, na mga matataas ang pangarap na politiko, no mga kabayan. Tayo ang magsasuffer dahil sa mga nangyayari, mga kabayan. Dapat tapusin na nila yung impeachment na yan. At tayo naman ay kumpiyansado, no, na ang ating Vice Presidente ay talagang ma-acquit dyan sa impeachment na yan. Kaya mas maganda talaga magkaroon ng trial, no. Dahil alam natin na ang Vice Presidente ay determined, no, na isiwalat yung mga sangkot dyan sa nangyaring impeachment ng ating Vice Presidente. So ayun mga kabayan, adios muna sa inyo at ingat kayo palagi. Medyo mahaba-haba na naman ang ating napag-usapan. Adios muna mga kabayan at hahanapan ko pa ulit kayo ng mga video, no, na pwede natin bigyan ng reaksyon. At kayo mga kabayan ay malaya ding magbigay ng inyong opinion dyan sa comment section. Nagbabasa tayo mga kabayan kung mapapansin ninyo. Yung iba dyan na nababasa natin at ay talagang binibigyan natin ng pansin mga kabayan. Ingat kayo palagi at adios muna mga kabayan. See you sa susunod na video.